Sige, tayo po manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dakila at mapagmahal, pagunawa, at higit sa lahat, aming iluhim ng aming mga ninuno, na iluhim ni Abraham, iluhim ni Isaac at ni Jacob, at saka sa iluhim ng mga apostoles. Salamat po sa mga oras po nito, Aba, na ipinagkaloob mo. Naway po, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Kami po nagsusumama at nagpapakumbaba dito sa harapan mo, na alam po namin ay kami po ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, Aba. Himihingi ulit kami ng kapatawaran at alam po namin, Aba, na hindi kami karapat-dapat sa gawaing ito kung kami po ay mayroong mga karumihan sa aming puso, sa aming isip. At hindi ka namin maunawaan at hindi mo rin ipaunawa sa amin kung ang aming puso, ang aming isipan ay may kahalayan, Aba. So paglinisin mo po ang bawat isa sa amin, Aba, at patawarin mo po kami, Aba. At sa gabing ito po, Aba, habang po kami mag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo, hiningi po namin, Aba, yung banal na Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin at maggabay sa amin at mabuksan ang aming isipan, ang aming puso at maunawaan namin ang mga bagay, Aba, na gusto mong iparating sa amin at mga bagay na dapat naming maunawaan. At ito ay magiging mai-apply namin sa aming araw-araw na inipinagkaloob mo na buhay, Aba. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo. At Aba, amin ding itinataas ang aming kapatid sa Cebu, sila si Bro Roy, sa mga kapatiran namin, Aba, sa mga pamilya namin sa Cebu or saan dapit man sa Pilipinas, Aba, aming mga kapatid at sa mga nasalanta ng bagyo, Aba. Salamat po sa iyong pag-iingat, Aba. Salamat po at sa iyong pagbigay ng kanila ng mga comfort, Aba, at peace na marami mang nawasak, Aba, pero ipakita mo po sa kanila, Aba. Hinihingi po namin, Aba, ang iyong pag-ibig na madamaan nila sa kabila ng sitwasyon na kanilang naranasan, Aba. At salamat po sa buhay na ibinigay mo na proteksyon kanila kay Bro Roy at sa aming mga mahal buhay, mga pamilya namin. Lalong-lalo na sa Cebu, sa Surigao. Maraming salamat, Aba. At Aba, dakilain ka sa mga oras na ito at sambahin ka at purihin ka, Aba. Dakila ka sa aming buhay. At lahat na ito, Aba, hinihiling po namin at pinapasalamatan ang lahat ng papuri, ibabalik po namin sa iyo. Binabalik namin sa iyo ang lahat-lahat sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan na ibinigay sa iyong bugtong anak, aming Misaya, King Yahweh Shai. Yada. Yada, amen. Amen. Yada. 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 Babasahin ko lang, bro. Bro, Yada. Tam, ako po magbabasa. Bro, Sige, bro. okay lang ba? Sige. Babasahin ko, then ikaw lang po, ikaw maunang mag-ano, bro. Kung ano po binigay sa'yo na Aba. Pangunawa. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1. Parusa sa mga gumagawa ng kahalayan. Verse 1, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Verse 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan
ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Messiah Yahawashi. Kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Messiah Yahawashi, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng alahayam. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampakwa na walang iba kundi si Yahawashi. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sa gisag ng kasamaan at kahalayan. Subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalamuha pa sa mga manakikiapid. Hindi ang makamundong nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyusan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y messianic or mananampalataya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi mananampalataya. Ang Elohim ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Purihin po ang mga salita na ibinigay ni Apostol Pablo. Hallelujah, alahayam. Okay, bro. Ayon nga po, ulitin ko po ulit na yung last po natin na topic po ay nabanggit po nga doon na tayo po ay isang katawan lang po. At kung ano po yung sakit ng isa ay mararamdaman po ng buong iglesia. Sakit ng kalingkingan ay mararamdaman ng buong katawan. Kumbaga, ito pinapaalanan po tayo ni Apostol Pablo na kung ano man ang na kasamahan natin na merong ugali na sumasalungat sa katuruan o sa Torah, na for example yung binanggit po dito kanina, yung kahalayan, ay maaaring maapektuhan po ang buong iglesia. Hindi po maaari, talagang maapektuhan po na kung meron po sa atin na nabalitaan na gumagawa ng kahalayan, ay talagang buong grupo natin ay maapektuhan po. Kaya ito, sabi ni Pablo na yung maliit lang po na libadura po, kaya po niyang magpaalsa ng buong tinapay. At yung binabanggit po niya na buong tinapay po dito, yung buong iglesia. Na sabihin na lang natin na may nagtuturo, may ibang katuruan, o sabihin natin merong
merong gumagawa ng hindi naaayon sa ating standard na Torah, ay talaga pong maapektuhan. O katulad na lang po ng example na lang na meron din pong inuusig sa atin, ay lahat po tayo ay maapektuhan. Kasi nga po ay isa nga lang po tayong espiritu na nandito sa yung katawan, na tayo po ay connect lang po tayo. Kaya kung ano po yung nararanasan ngayon ng ating mga kapatid, ay nararamdaman din po natin, na katulad po ngayon na nag-aalala tayo sa ating mga kapatid sa Cebu, dahil hanggang ngayon po ay wala pa rin po tayong balita. At may kasabihan, ay may nasusulat sa banal na salita na ang sabi sa sabi sa Mateo chapter 18 verse 9, sabi doon, kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ay dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag at isang mata, kaysa may dalawang mata kung itapon sa apoy ng impyerno. So dito, inaano ko lang dito, kapatid, na sabi ko nga po, tayo po ay magkaka-connect lang po ba? Kung kunyari po, ako po yung kamay, at yung kamay ay nagdudulot ng kasiraan sa ating buong iglesia, ay mas maigi pa pong putulin na tong kamay na to, itapon, kaysa yung kamay na ito ay magdudulot ng kapahamakan sa buong iglesia. Yun lang po ang may share ko muna ngayon at mamaya po. Maraming salamat po. Bro. Yada. Salamat, bro. Bro. Tama yun, bro. Agree ako doon na kaya kasi dito si Apostol Pablo nagpaalala sa dito sa chapter 5, dahil yun nga mayroong tinatawag nating kapatiran. So, kapatiran same as pareho sa ating pananampalataya. Kaya lang may ginagawang mga immoralidad. Kumbaga, ibig lang sabihin dito, mga kapatid, alam na po ang katotohanan, pero ginagawa pa rin yung kung ano ang hindi dapat gawin. At nagyayabang pa. So the history repeat itself. May nangyayari din sa atin 'yan. 'Di ba? So ang inaano talaga ni Pablo, tama 'yon si Bro Tam, na yung mga libadura ba na ano si Apostol Pablo, sabi niya, kahit wala ako diyan, pero kasama niyo ako sa espiritu. Ibig sabihin doon, mga kapatid, na kasama. Parang tayo ba, mga kapatid, na kahit wala tayo sa iisang bubong or iisang baryo, pero magkakasama tayo. 'Di ba? So, ganun din 'yun ang sitwasyon dati sa mga taga-Korinto. Even si Pablo, kaya nagpadala siya ng sulat, dahil ditong may nakakaalarma naman talaga na pangyayari, na sabi pa nga niyan, ang mga hintil ay hindi makakagawa ng ganyan, na yung sitwasyon ba na example na nasabi na ang asawa ng kanyang tatay, kanya ding inasawa, yung ganun ba. So, at alam naman natin na hindi talaga yan pwede. Mula pa yan nila kay Naama at saka kay Ham. So, even dito pa sa na hindi talaga pwede ang ganyan. Kasuklam-suklam niya at na kasalanan ba. At saka ito pang masaklap ba na tinatawag na mananampalataya.
nandyan ka na sa loob ng ano ba, tapos ginagawa mo pa rin kung anong hindi dapat gawin. At dito pa, pinagyayabang pa, pinagsisigawan pa. Tora defender ako. O, di ba? So, dito, tatalon ako dito na ano ko to, na-struck ako dito sa ano ba, na ano ko dito sa verse 9 to 11. Sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. Hindi ang mga makamundong nakikiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-dusan ang tinutukoy ko, sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y nananampalataya or sila'y naniniwala sa Misaya. Ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So dito tayo sa taas, sa verse 10. So ang inano talaga kasi so nabanggit dito po mga kapatid dito sa verse 10. Ito yung mga tao na kailangan nating i-reach out. Agree ba kayo mga kapatid? Ito yung mga tao na kailangan yung ipaunawa natin sa kanila kasi hindi pa nila lubos na naunawaan or nakilala ang Aba. Itong mga taong to. So hindi naman sinabi dito ni Apostol Pablo na hindi tayo bawal makikipagsalamuha sa mga taong dito. May ano siya dito na kailangan natin makisalamuha sa mga klaseng tao dito para ma-reach out po natin ang mga taong ito. Ang inano dito ni Apostol Pablo, yung mga taong alam na ang katotohanan, naranasan at natamasa na nila ang pag-ibig ng alahayam, ngunit ang kanyang pagkatao ay mas masahol pa sa hindi nakakaunawa o hindi nakakasumpong ng pag-ibig ng alahayam. Yung mga tao bang nag-claim ba nga, Torah defender ako. Naniniwala ako kay Aba Yahweh. Naniniwala ako kay Misaya Yahweh Shai. Pero ang mga ginagawa ay salungat. Nagyayabang, ng lalait, Yes. nagnanakaw. Agree. Tama po. O naglalasing, sakim, Ayan. nakikiapid. Bullseye. Ito yung mga tao na hindi na dapat nating pakisamahan. Alam niyo ba bakit nag-warning si Apostol Pablo dito? Dahil magiging the same feather kayo sa tao. Yung spirito niya ay dadapo din kung sino yung sasama sa kanya. 'Di ba? May kasabihan, the same feathers flock together. Tama. Tama po. So dito pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na
ito yung mga tao na dapat nating iwasan. Tama. Kaya nga tama lang pala na i-block. Tama. Bullseye. Akala ko na ang sama ko naman kung i-block ko tong tao na to. Pero dito sabi ni Pablo, huwag kayong makisalamuhan sa mga taong ganyan. Tama. Kasi naranasan na niya kung ano ang kabaitan, kabutihan ng alahayam, pero gumagawa pa rin sa mga nabanggit dito. Nanlalait. Tama. Ito yung ano ba, yung nanlalait. Walang pinag-aralan yan. Mangmang yan. Ano bang alam yan? Tama. O kaya tama ka mga kapatid na itong mga tao to na nagki-claim na sila Torah defender, nagki-claim na nasa covenant, nagki-claim na kilala nila ang Elohim, pero ang mga ginagawa ay wala sa katangian na itinuro ng banal na Ama. Patuloy pa rin naninira sa kapwa, patuloy pa rin ng huhusga, patuloy pa rin ng dalait, mapagmataas, sakim. Mga naglalasing pa, dito, mayroon pa naglalasing. Bullseye. Palahubog. Di ba? Tama. Tama po. At nagnanakaw. Ito, matindi ito, nagnanakaw. Alam na ang kabutihan ng alahayam, ngunit nagnanakaw pa rin. So, dito ano talaga ba na ni Apostle Pablo, ito yung mga tao na dapat nating iwasan. Hindi yung mga tao na sa paligid natin na mga, sabi nga, naalala ko yung sabi ni Bro Roe, yung mga Christian natin na mga kaibigan, mga pamilya, yun ang anuhin natin, i-reach out natin. Pero yung naka ano na sa ano ng Elohim, alam na ang kautusan, ngunit nag-claim na siya ay Torah follower, Torah believer, pero yung taliwas pa rin yung ginagawa at panay pa rin sigaw dito, sigaw doon. Kung makapanglait, kala mo kung sino na sobra na bang hanga sa sarili ba na. So sabi ni Pablo, ito yung mga taong hindi natin dapat makisalamuha. Kasi pagdating ng araw, whether we like it or not, magiging ganyan din tayo. Kasi, bakit? Sisampatya tayo doon. Gagaya tayo doon. Kasi kailangan natin magsimpatya at kailangan natin gumaya para ma-prove natin na kaibigan natin siya. Kaya nga, hindi pwede mag-like at mag-heart doon kung ano ang post. Di ba, Sis Joanne? Tama, bro. Parehas na Kaya kayo parang kung mag-heart doon. Oo. Sakto na, bro. Yada. Sabi nga ni Apostle Pablo dito, wala siyang karapatan humatol sa mga taong ang sinabi ditong hatol ni pinapatungkol dito ni Apostle Pablo ng hatol na yung hatol ba na alisin yung explanation ni Bro Tamtam kanina na as a body of Yahawashai, na kung may isa man dyan na magiging sanhi na ang buong katawan ay mapahamak, dapat putulin. So yun ang hatol. Tama. Disconnect. So, dapat disconnect yung ano. Kasi tingnan mo, sabay-sabay tayo nag-aral. Sabay-sabay naman tayo nakakaunawa. Sabay-sabay tayo nagpuri, sabay-sabay tayo nagpapasalamat, sabay-sabay tayo dumadalangin. 'Di ba? Pero may naliligaw pa rin. Tama po. Natural yun, sis, kasi dito nga sa taga Corinto, kapatid
Nagyayabang talaga. Nagkasala na, nagkamali na, nagyayabang pa. Ito yung serpent seed, yung sinasabing serpent seed. Kaya, kung patuloy tayong makikipaghalubilo sa mga serpent seed na yan, ay talagang hindi hindi malabong mangyayari, magiging serpent seed din tayo. Tama. No, mapareho, kumbaga sa Tagalog ba, ano yung tawag yan? Sa Ilonggo, malatnan yung May ma-infected. important. Ma-infected. Mahawaan ka. Kasi, totoo yan kapatid na mayroong hawa. Tingnan mo yung hindi ko nilalait ang mga yung mga homo ba. Pero tingnan mo bakit dumadami sila. Pag ang isang lalaki, tunay na lalaki ay ang barkada niya ay isang homo, ay yung bakla. Malayo lang po ng isang taon. Yung lalaki na barkada niya, na lalaking lalaki, magiging ding bakla. So, Kasi, ganun din yan. So, parang yung tinatawag na marites ba? Kung hindi ka marites, tapos yung lagi mong kasama ay si mga marites 1, marites 2, marites 3, ikaw magiging marites 4 ka talaga. tama. May kasabihan yan, bro. Sige bro. Bro, may Sige, bro. kasabihan Sige. yan. Diba? May Oo. kasabihan yan, bro. Ano Sabi yun, sis? nila, tell me who your friends are and then I tell you who you are. Yan. Ayan. Oo, totoo Ayan. talaga yan, kapatid. Oo, totoo yan. So, ngayon, napakalaki po na katungkulan natin bilang mananampalataya. So, dapat din natin na alalahanin kung sino yung talaga ang dapat nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng awa. Kung nangangailangan na dapat nating i-reach out kung sino yung mga tao na yan. Tama. Oo. Tama. Mahirap kasi, sa totoo lang mga kapatid, mahirap po i-reach out yung ayaw magpa-reach out. Yung matataas ang apog ba? Matataas ang pride. Kahit anong gagawin ng isang tao na i-reach out yun, hindi mo kayang abutin yun. Hindi natin kayang abutin. Mahirap gisingin ang tulog. Nagtulog-tulugan. Ganyan Hindi din. magising yun. So, dito in-encourage tayo ni Pablo na huwag nating ihiwalay ang ating sarili sa mga katulad ng mga pamilya natin, mga relatives natin na nasa mga Christian world. Huwag nating i-ano ang sarili. Huwag nating i-isolate ang ating sarili. Huwag natin silang i-ano ba. Take every opportunity. Hanapin paki-search sa na take every opportunity. Sinabi yan ni Apostle Paul pa rin na to reach out ba. The gospel. Na ma-reach out natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan or mga kapitbahay. Tama. Panghugas kada sa sisyo.
Sino pang hugasan? Si Sis Joanne siguro. Hindi ko tao ako. Tapos ka na, Oo. bro Jay? Tapos na po. Oo, sino po magdagdag? Sige po. Salamat. Ay, sorry bro ha. Hmm. Testingan mo lang bro ha ang aking insights. Sige sis. Salamat sis. Ang pagkaintindi ko lang ha. Kasi na-notice ko from the first part ng letter ni Apostle Paul sa kapwa believers niya sa Corinthians, his words overflow with his loving confrontation with wise consultation. Dito, sa chapter 5, medyo nag-intense na ang kanyang emosyon dahil sa narinig niyang mga bali-balita tungkol sa isang believer doon na gumagawa ng napakasamang gawain, yung sexual immorality. So, dito sinabi niya parang nag-recommend siya ba kung anong dapat gawin ng mga kapwa believer niya doon dahil wala sa doon, pero nandiyan naman ang kanyang Holy Spirit na ano sa kanila, nagsasama, and nag-recommend siya what are the right things they should do. And then dito sa chapter 7, get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast as you really are. For Yahawashi, our Passover lamb, has been sacrificed. So ang pagkaintindi ko dito na we have to cleanse ourselves para as a Torah believer, para maging hindi masayang yung sacrificial lamb na ginawa ng ating Messiah to save us. Yan lang po, bro. Salamat po. Yada. Salamat, Yeah, that's it. sis. Salamat sis. Kamo naman. Yan lang po. Parang nasabi na lahat ni Brother Jay. Kaya ako sis. Nag-try lang ako nung sa akin. Oo, sis. May hindi ako dito hindi naintindihan, bro Jay. Sige sis. Sa bro Jay, sa 5 verse 5 or anan ko sa verse 4, when you are pasensya, wala kasi akong Tagalog version dito na Bible. When you are assembled in the name of our Yahawashi, and I am with you in spirit, and the power of our King Messiah is present. Tinutukoy yun dito from the first verses. Hand this man over to Satan so that the sinful nature may be destroyed and his spirit saved on the day of the Elohim. Paano yun? Ano yun? Paano yun? Hindi ko magets. Oo. I-try ko lang yung pangunawa ko dito mga kapatid. Ang ibig lang sabihin dito mga kapatid na hayaan mo siya hanggang mamulat siya pagdating ng panahon. Oo. Hayaan mo siya. Kumbaga, hayaan nyo na. Kumbaga, itong mga taong gumagawa na ito, hayaan nyo na. Kumbaga, hayaan nyo sa kung anong gusto niya.
hanggang mamulat siya pagdating ng panahon at babalik siya ulit sa Elohim. Kumbaga, Ah, wag nang kasi siya naman ang gumagawa. Alam ko hindi nagkulang sila si Apostle Paul noon sa pagpagbigay ng mga encouragement at mga kung ano ang nasa kasulatan. Pero kung sino man yung tao na hayaan mo siyang magpakasama, maybe somehow pag nadurog na yung katawan niya, kung anong nangyari sa katawan niya, maybe someday ma-realize niya na kailangan niya ang Elohim sa kanyang mga ginagawa. Kumbaga, okay. yun po ang paunawa ko rin mga kapatid na hayaan mo siyang gawin niya kung anong gusto niya. Huwag niyo nang pakialaman. Give him to Satan. Huwag niyo pakialaman. Hayaan. Kung gusto niyo magpakasama, hayaan. Baka balang araw na yung ginagawa niya ngayon ay pagdating ng panahon, mamumulat din siya na siya ay nagkamali at nagkasala. At yan sa ginagawa niya, sa katawan niya, yan din ang gagamitin para makabalik siya sa dinanas niya, sa mga punishment na natanggap niya. Yan din ang gagamitin na baka mamulat din siya, mabakabalik siya, ma-remember niya na. Kasi ganito kasi yan mga kapatid na pag ang tao kasi nakaranas na ng kabutihan ng alahayam, tingnan mo si Solomon. Nagpakanasa po si King Solomon. Tama ba mga kapatid? 'Di ba? Nagpakanasa po siya. Marami sinuway niya ang kung ano yung utos ng Elohim, sinuway niya. Hinayaan siya. Pero dumating din ang panahon na nag-anod talaga siya. Bumalik din siya. So, sa mga tao din na katulad ko na matitigas ang ulo, hayaan yan. Kasi kahit anong payo, kahit anong ano dyan, kasi nakatikim na yan ng pag-ibig ng Alahim Nakatikim na yung presensya kung ano. Tapos hahanapin niya yan pagdating ng panahon. Kaya lang, So bro, he will okay bro. suffer, kaya lang he will suffer all the consequences sa kanyang ginagawa, and then later on he will or she will realize na I need Elohim. So this refers to sa atin bro na nandito na sa Torah namin mo or nakaano na. Oo. Oo, Ah. yung nakasumpong. Oo. For example, sa akin pangunawa na for example may anak ka na nag-ano ba, nag-go astray na ano ng landas. So kahit anong advice mo sa kanya, lahat na ginawa mo para maging mabuti siya, para hindi siya mapariwara, pero hindi niya pa rin na-realize ang mga sakripisyo mo sa kanya para tulungan siya. So hanggang sa mapagod na ba yung ano sa kanya yung nagmamalasakit para maging mabuti siya. So hayaan na lang. Ganun ba? Naalala mo kapatid yung prodigal son? Yes. Yeah. History ng prodigal son. Hinayaan siya ng ama. Alam niya na sa piling ng kanyang ama, alam niya na nandun ang lahat, kasaganahan. Ngayon, matitigas ang ulo. Sabi niya, kukunin ko na yung lahat ng share ko. Tapos nilustay niya. Anong ginawa ng ama? Hinayaan siya. Later on, na-realize na kailangan kong bumalik sa ama. Kahit gawin na lang niya akong katulong. Okay na sa akin yon. So ganun din yan kapatid, na
yung pagkaibig sabihin ni Apostol Pablo, pag may mga tao matitigas sa mga ulo, ayaw sumunod kahit nasumpungan nila ang katotohanan, hayaan. Baka Okay. darating din ang panahon na dahil natikman na nila, na naranasan na nila ang pag-ibig ng alahayam, baka babalik sila. Na baka din yan ang kaparaanan na ma-realize nila sa kanilang ginagawa na kailangan nilang bumalik sa alahayam kasi hindi na po maganda ang nangyayari sa buhay nila. Salamat po. Tama. Tama, bro. Tama ba mga kapatid? Tama, bro. Yes. Tama. Bro, Tama. Exact. kaya nga, Good. bro, yung ano. Agree ako, bro. Sige bro. Agree ka doon bro. Agree ako, bro. Yun din naisip ko yung magkapatid. Yun. At di ba binasa naman mga kapatid yung bandang huli na kailangan talagang alisin ba yung succeeding mga birds, alisin. So yun po yung support na talagang yung sinasabi ni Bro Jay na alisin kasi yung pagka hindi nga po maalis baka maapektuhan po yung buong kawan. Yung sinasabi nga po ni Bro Rowie na yung sa isa kabukag ba na kamatis na katong isang kamatis na nagbulok ay pwede pong mahawa ang buong kamatis nakabulukan. So yung bulok na kamatis itapon po yun muna. O yung yan po ay alisin talaga para hindi po mahawa yung iba. Tama. Expel Tama, the yung- wicked man from kaya yung- among you. Yun. Tahimik na. Tahimik na. Hanggang si So, Bro ang bilis- Rinson. Ay, andyan si Ayan, Bro Rinson. Rinson. Bro, Ah, ikaw na naman bro. Good evening, Tawag bro. Good evening. Good Ah. evening sa inyong lahat. Good evening, bro. Good Marinig, evening. marinig ba? Marinig ba? Oh, Yes, marinig bro. Marinig yes, ko. bro. Kapapasok ko lang eh. Galing pa ako sa trabaho. Yung yung naabutan ko yung about sa yung example yung prodigal son. Ano ba yung topic, bro? Bro Jay? 1 Corinthians chapter 5 bro, kasi natanong ni Sis Gina yung sinabi kasi dito sa verse 4 and verse 5. Sa pangalan ng ating Messiah Yahweh, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Messiah Yahweh, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng alahayam. Kasi tumutukoy ito sa bro ba, tong isang may nabalitaan kasi ni Apostol Pablo dito sa verse 1 na mayroong isang gumagawa dito na immoralidad na kasi yung asawa ng tatay niya, inasawa din niya. Kumaga sinipingan niya. So, ngayon, itong taong ni-refer dito is nananampalataya. Kumbaga believer. Oo, so salamat sa Aba dahil sa tanong ni Sis Gina, sa totoo lang wala akong alam doon. Bigla yung pumatok, sabi ko, oo nga ibigay ka Satanas. Paano? Yan. Kasi hindi ko talaga makukuha, bro, na ibigay kay Satanas. Tapos pagdating ng araw, i-save ng ating alahayam. Ganun. Alahayam. Mm.
So, nagulat din ako sa sagot ko, sis. Hindi ko alam. Your revelation, bro. Thank you. Siguro po, sa akin assessment dyan, kasi malalim yan eh. Kasi mananampalataya yan eh. Nakasumpong na talaga yan. At saka gumagawa ng kahalayan, yung moralidad. Kaya sinasabi doon na ibigay na lang kay Satanas para maligtas ang kanyang kaluluwa. Napakalalim. No? Kung ano lang, mahirap intindihin. Pero sa akin, siguro, gaya ng ibigay na lang kay Satanas, yung hayaan na lang siya. Total, alam niya na ang katotohanan. Nakasumpong na siya eh. Nakadama na siya ng pagmamahal ng Ama. Tapos gumagawa pa rin siya. Kahit anong gawin mo dyan, kahit anong advice mo dyan, kasi alam na niya, bihirang makikinig pa yan. Kaya hayaan na lang, hintayin na lang na darating ang panahon na ma-realize na tama yung sa prodigal son. Talagang tumpak yun kasi kung ma-analyze mo, makikita mo yung story ng prodigal son, talagang hinayaan siya. At nang na-realize na niya, dumating na yung kahirapan niya. Kumbaga, yun ang sinasabi ng Apostol Pablo na bigay na lang kay Satanas, parang ganun ba, yung kahirapan na dinananas na niya, consequence ng kanyang ginagawa, doon ma-realize niya na bakit ko ito ginagawa kung nandoon pa ako sa piling ng Aba, ng aking Ama, hindi ako magkaganito. Yun, ma-realize niya na dapat hindi niya ginagawa. So, pagdating ng araw, makikita man naman natin na talagang nagsisisi siya. Yung para maligtas ang para ma-save ang kanyang kaluluwa, yun, nagsisisi siya. Kung hindi siya nagsisisi, talagang hindi siya babalik doon. Pinapakita niya yung pride niya. Kasi sa palagay ko, hindi lahat ng nakasumpong ay nakabalik. Gaya ng 10 virgins, mananampalataya yun lahat eh. Yung 10 virgins, mananampalataya lahat yun. Pero dahil hindi nagsisi yung 5, hindi sila nakabalik at nasarhan sila. So siguro maswerte yung sa prodigal son. Nakikita niya yung mali niya nung nakaranas na siya ng mga kapighatian sa buhay, yung nagresulta na yung consequence sa ginagawa niyang kasalanan, ay nakapagsisi siya. Naisipan niyang talagang bumalik. Dahil kung hindi niya napag-isipan yung bumalik siya, talagang magpatuloy siya, talagang mawawasak siya pati kaluluwa. So, siguro, kasi iba naman yung assessment natin, kasi yung ibang mananampalataya, lalo na sa Christians, may pananampalataya sila na once you are saved, you are saved. Pero para sa atin, hindi yan tumpak. Kasi yung yung nagsisisi lang, yung maamin sa kasalanan, yung tinatanggap ang kanyang pagkakamali at bumabalik sa Ama, pinagsisihan ng kanyang kasalanan, yan lang ang makakatanggap rin sa grasya ng Ama. Pero pag patuloy yung pride, patuloy yung ginagawang kamalian, kahit alam, malabo yun, mahirap yun. Sabi ko na nga, gaya ng prodigal sa 10 virgins, hindi nakakabalik ang 5 hanggang nasarhan sila ng 10.
Yan lang po mga kapatid ang na i-share. Salamat, bro. Ang tahimik. Oo. Ganyan talaga, bro. Yung talagang minumuni-muni ba yung mga salita ba? No? Resulta sa bagyo dito, bro. Ang Oo, kumusta pala dyan? ang hirap. Oo, ang hirap. Sa Cebu, yung pamilya ko sa Cebu, kagabi ko lang nakontak yung isa sa sa sister ni Mrs. Pero si Mrs. hindi ko pa rin nakontak. Nakontak ko lang yung sister niya dahil nasa nasa trabaho, nakapag-charge sila. Wala kasing kuryente. Walang kuryente. Pahirapan pa yung paglabas sa kalsada kasi yung mga poste hindi pa lahat na tayo. Hindi pa madaanan ang lahat ng daan. Hirap talaga, hirap sila sa supply ng tubig. Basta, mahirap sa Cebu. Ay ako nandito ako sa Region 8 kaya may may signal ako. Hindi ako makauwi eh. Sige, bro. Salamat, bro. Sa akin dito, about sa moralidad at kanina na saysay niya ni Bro Jay, ni Bro Tamtam, na itong sinasabihan dito ay isang believer, messianic din, or Torah defender. So, yung sabi kanina na alisin, yung sa verse 7 na sinabi alisin nyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging bago at malinis kayo. So, sa katunayan, nilinis na tayo dahil inalay niya ni Misaya para sa atin ang kanyang buhay. So, dito, tama yung sinasabi na dito kanina sa 4 and 5 na hayaan siya kasi alam na niya Alam na niya ang Torah, alam na niya ang katotohanan. At yun ang perfect example, kanina, exact example, yung prodigal son, na hinayaan siya. Para ma-realize niya ma-realize niya sa buhay niya ang tama at mali. Kung hiwalay siya sa kanyang ama, or hiwalay siya sa iglesia, or hiwalay siya sa body ng Messiah. So sa atin, at dito ang conclusion dito na sabi dito sa verse, sa last verse, sabi niya dito, kung sa bagay, ano ba ang karapatan natin husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Elohim na ang husga sa kanila sa hindi mananampalataya. Hindi pa tayo makahusga doon sa hindi mananampalataya. Kasi si Elohim na yon ang maghuhusga sa kanila. Ngunit, tungkulin natin na husgahan ang mga kapatid. Kung kapatid natin, fellow Messianic, pero Torah believer, Messiah believer, kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dahil sinasabi sa kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama.
Tama po. Kasi sometimes po, minsan sa ating isip, ay ipag-pray na lang natin. Yun, na-iron out na yung na yung kasalanan niya na makakamatay, ipag-pray pa. Hindi na, kasi nakasulat doon. Ngayon, sabihin nila, ay patawarin na lang, ano na lang, i-stay lang siya, sipot lang siya muna dito sa loob. Kasi kawawa naman. Pero hindi. Kasi nagigilty tayo na maalis siya, maghiwalay siya, ano na lang sasabihin ng mga tao, na wala tayong love, wala tayong concern, hindi man lang natin siya ilaalalayan, na ganun-ganun ang ginawa niya. Hindi pala yun. Dito klaro po na paalisin siya sa ating grupo. Expel. Yung sinasabi kanina na, oh yes, yan ang sinasabi kanina na ating kapatid kanina, na kung siya man lang ang makapabigay ng sakit sa body, sa whole body, kailangan alisin siya. Yung sabi kanina na ang kamatis, isang kamatis, nakahalo doon sa magandang kamatis, ay ang bulok na kamatis. So, mapollute siya, ma-impartan niya ng sakit doon sa loob. Kaya, hindi tayo pala, dito natin na-realize at dito natin natutunan, nalalaman ngayon, na ang iba nagsasabi, wala silang love, wala silang gugma. Yan na dapat, ganito, dapat i-ano nila, i-pinalo up, dapat pinatawad nila, dapat inalalaya nila, dapat ganito, hindi pala. Ngayon na lang natin nalaman ngayon. Kaya ngayon, salamat kay Aba, at least wala tayo guilty consent. Bakit? Kasi sometimes, kung ano ba, yung palaging sinasabi, wala kayong gugma, wala kayong love. So, nagigilty ta. Pero dito ngayon, nalaman natin ngayon gabi, na is nakasulat pala dito, napaalisin sa grupo ang taong masama. Itong masama na tao, hindi po nare-refer doon sa mga unbeliever, kundi ito ay believer na. At natatamasa na niya ang grasya ng Ama. Natamasa na niya ang righteousness before. So, at gumawa pa siya ng immoralidad. At gin-enumerate kanina yung mga anong klaseng immoralidad kanina. Lasinggero, ano pa, ang dami kanina, di ba? So, Magnanakaw. magnanakaw. Mga marunong Slanderer. slanderer. etc. So, yun pala, ay nalalaman natin ngayon, ma-identify po natin ngayon na kung tayo ay nalalaman na natin katotohanan na sa loob na po tayo at gumawa po tayo nito, ay commanded po dito na paalisin. Paalisin talaga para hindi mapulyot ang body. Para hindi ma-impartan kung anong sakit ang dala niya. Para hindi mahaluan ang body ni Messiah. Yada. So, yeah. At nalalaman po natin niya, yung mga tao na unbeliever, yun ang hindi natin usgahan, hindi natin ipag-pray natin yun. Pwede yun. Hindi tayo magsasabi na mag-keep distance tayo sa kanila. Hindi. Ipakita natin ang ating natanggap sa mga unbeliever. Sa ating mga kakilala, sa ating pamilya na hindi pa Messianic, hindi pa Torah follower, Messiah follower, yun. Bigyan sila ng grace, ng tsansa pa. Pero itong mga sa atin, kagaya sa atin, na nalalaman na natin, ito ay klaro po dito. Kaya tama po ang ginagawa po natin dito sa Torah Defender. Ito po ang advantage
na nag-aaral po tayo para malaman po natin every action na dinidesisyonan natin, ano mga desisyon natin, ano ang mga dinidesisyonan. Nakabase po lahat na desisyon po natin ay nakabase po sa Torah, sa scripture po. Kaya maraming salamat mga kapatid. Yan lang po ang aking ma-share Yada. sa inyo. So bro, sino pa po? At kung wala na, next ano na tayo? Chapter 6. Okay lang ba sa inyo? Tuloy po tayo. Mhm. Bro Jay, mga brothers. Isa-isahin lang natin, sis. Isa-isahin lang natin. Isang Oo, chapter ba? sis. Kay sis, dali na naman kung magbalik work. Okay. Sis Ju, Po. May tanong ka, Um, sis? Or may dagdag ka? Or may share? Go ahead, sis. dagdag lang ako doon sa iyo sis, yung Okay po. point of view yung tama yun, dapat alisin, pero di ba sis, may ano naman dyan sa scripture sabi na pag nagkasala yung kapatiran natin, yung pananampalataya, kausapin mo ng tapos hanggang sa madala, pag hindi, yun na yun yung hayaan, nandyan sa hayaan, Oo tapos pag naman. hindi talaga, saka i-kick out, di ba ganun yun sis? Opo naman. Oo naman. So, Iyan nga yung sabi dito ni Paul, hindi ito na bago lang na sakit. oo. Kung i-analyze po natin to dito sa chapter na to, alam na nila ang mga Torah. bagay na hindi dapat ang mga bagay na hindi dapat gawin. Pero tama 'yan sabi mo na ano muna sila. Syempre siguro 'yan nga 'di ba sabi din ni Paul kanina na nagmamayabang pa kayo, meaning alam na nila at siguro na-advance na sila, pinagsabihan na sila. Alam na nila, kumbaga na ano na ba sila na pagsabihan na hindi na yan maganda ang ginagawa nyo. Kaya nga dito nagmamayabang pa kami. Sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. See? Baka ang namin ni Naklolo, sis Jo, kung ang kapatiran nagkasala ng first offense, second offense, i-confront with love. Pwede naman po. Love confrontation. Pero kung hindi pa nadala, edi tagpas. O ano ba yun? Hayaan. I-turn over kay Satan. Diba sabi sa chapter, sa verse 5? Kagaya yung ano naman, 'di ba? Sinabi naman yun ni Bro Rowie before, 'di ba? Natalakay po natin yung mga kasalanan nga yung mga kasalanan hindi papuntang na makamamatay ba? Pwede yun. Yes. Pwede yun na ipag-pray pa nga natin, i-comfort pa natin yan or ano pa, i-advise pa natin. Kasi hindi, yung kasalanan niya, hindi pa humanto papunta na kamatayan na. Oo. Pero yung Yes. kamatayan na, ay, pinakamad na talaga tayo na hindi na natin sila pag-pray nga 'Di ba natalakay na natin 'yan? So, yung may mga may degree talaga ang kasalanan. First degree, second degree, and third degree. Kung ang kasalanan niya ay first degree, hindi pa humantong sa immoralidad kasi yung first yung immoralidad, alam mo na 'yan ang katotohanan. Example, alam mo na, 'di ba, may asawa ka or like for example sa atin, may bana ka na, nangalunya ka pa. Hindi ka magsabi na hindi mo alam. Pero yung siguro sa iyo, sis, yung first offense, pwede siguro yung hindi mo sinasadya.
bigyan mo siya ng ng tsansa, Chance. kausapin sa iglesia, sa sa assembly, na ito ay hindi yun maganda ang ginagawa. Ipag-pray pa natin, advisean natin, at iharap sa mga elder, tawagin ang witness, kung dinideny niya, para ipalam sa kanya ang kanyang kasalanan, kung may kasalanan siya. Siyempre, bigyan talaga ng due process. Ang due process talaga. Pero itong yung immoralidad, dito tayo ang topic natin, immoralidad, meaning, third degree na po ito, or second degree. Kasi, third degree na ata eh. Kasi, kinumit mo na alam mo na, alangan na nakalimutan mo ang bana mo. Ay, nakalimutan, may bana pala ako. Akala ko, ito siya hindi, wala akong bana. Hindi naman pwede yun. Sis, even ang sis, ang slanderer is hindi din pwede rin third degree siguro kasi yan ng alam mo na, pabalik-balik. Naninira Yun ng puri. Yes. I-enumerate dito ang immoralidad. Kanina gin-enumerate, di ba? Saan yung verse kanina? Verse, ano ba yun kanina? 9 to 11. Di ba? Ito, tinutukoy ang mga hindi sumasampalataya sa Elohim. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Ito ang mga immoral pala. So yung kay naman, ang imo naman sis Lolo sa akin, ang yung tinatanong mo, yung first offense, pwede yun. Or nagkasala ka pa rin sa yung hindi mo namalayan, nagkasala ka. Yun, pwede siguro. Pero kung third degree na, ay, cancerous na yan. Kumbaga, wala nang Na-damage ng buong iglesia. Yun na. Pero yung sinasabi mo, kung may kasalanan, first offense, pwede yun, sis. Kaya nga sinasabi doon kung yung sabi mo kanina na tatawagin, tama po yun. Kagaya sa mga nangyayari dito sa atin sa loob. Di ba? Pero in a proper way. Hindi doon sa kalye. Hindi doon sa street na ibalandra mo doon sa mga tao na walang alam-alam, dapat dito sa loob. Kaya nga sinasabi doon sa scripture na puntahan mo yung kapatid mo kung may kasalanan sa sayo. Kung hindi siya magpati, kundi siya magpati sa Tagalog, sumunod or Maniwala. maniwala sa'yo, kumuha ka ng 2 witness, dalhin mo. Dalhin mo doon sa kanya na ito ang ginawa mo. Kung hindi ayaw pa niya, pumunta na kayo sa iglesia sa harapan ng mga elders. Kung hindi pa siya susunod sa mga elders, ay sentensya na siya. Kick out or cut off ka. Diba? Yan ang proper. Yun. Pero yung mga first offense lang, okay lang yun. Kasi, hindi mo na malaya, nagkasala ka, bitiw ka, na parang nag-slide lang yung yung bunganga mo, yung bibig mo, parang gano'n, na hindi ka na-aware ba? Ay, sorry po. Ay, pwede yun. At saka, mga pa dyan na slight or first degree. Okay yun, sis. Pero itong third degree, ay, kinumit mo na talaga yun. Alam na alam at palagi na yun. Kasi, yun lang, sis. Yung i-example ko lang, sis, sorry Bro Tam, ibanggitin ko lang dito, i-drag ko lang dito yung reason ni kapatiran
lugaw na ipagdidiinan talaga niya basis Jo na mali si Bro Rowie kasi dapat alisin na si Bro Tam or ako kami dito sa inyo kasi nga kasalanan yung ginagawa hanggang umabot pa sa point na sinabihan niya ako na yun nga maharot kasi alam kong may asawa tapos bakit pumatol. So that was in the Torah daw, sabi niya na ipaalisin. Tura tayo tura. So paalisin kami kasi kami yung salot dito. Yung ganun ba? Una, first of all, mauna ko bigay ng ideya and then tanungin natin si Bro Jay at saka si Bro Renson at saka iba pa. Ito pong aking opinion. Una, si Bro Tamtam ay ang kanyang asawa ay nagkasala sa kanya. Tama po ba? Tama po ba or hindi? Di ba una ang Tama, kasala sis. ang asawa niya? O, tama po. So, nasa scripture naman po, kung nagkasala ang asawa, na ang kasalanan niya ay nagkalunya, adultery. Pwede siya hiwalay ni Bro Tamtam. O, si Bro Tamtam naman, pwede siya makahanap ng partner niya because nagkasala yung asawa niya. Tama po ba? Diba? Alam nyo naman dyan. So, sa ikarawang asawa niya, kung nagkasala naman yung asawa niya, pwede naman niya iwanan kasi nagkasala naman eh. O, adultery pa rin. O, ika-third. Pwede naman siya maghanap ng ika-third niya. Diba? Kung with the consent ng first wife. Pero sa akin, based doon sa sinabi ni Bro Rowie sa inaral, kagaya doon sa kasi sa inaral natin doon sa mga previous na inaral natin, no? Na may kagaya doon sa na ang first wife sa kay Sarah, kasi si Sarah naman hindi naman nag-adultery. Si Sarah ay matino na asawa. Pero si Hindi Sarah mismo magkaanak. ay kumuha lang siya ng kanyang helper, si Hagay, na ipatabi niya doon sa husband niya. Pero sa part naman yun ni Bro Tam, nagkasala una yung asawa niya, ya. At may karapatan naman si Bro, sa inyo naman na sitwasyon, kung gano'n naman, nagkasala nga, granting. Nagkasala kasi ang pagkasala ni Bro Tamtam ay na-girlfriend naman siya to sa kabila, iniwanan niya ka o pinalitan niya ka. Granting sa kanya ay kasalanan 'yon. 'Di ba? Dapat tawagin mo si Tamtam. Dapat tinawag niya or i-confronta niya muna si Tamtam personal. And then kung hindi si Tamtam sumunod or magpati ba sa sinasabi niya na may kasalanan ito sa scripture, sabi dito huwag kang ganito. Kumuha siya ng 2 witness. Kung hindi pa, dalhin doon sa iglesia, doon na sa mga elders at magsintensya doon. Hindi na ibaranda mo doon sa street, sa kalsada. Para hindi yun proper. So sa ginawa naman sa side naman yun ni Lomi, hindi yun nasa scripture ang ginawa niya. Una, kung may kasalanan ang kapatid natin si Tamtam, puntahan niya, i-confronta niya. Kung hindi sumunod or hindi magpati, maniwala, dumala siya ng witness, 2. Kung hindi, dalhin niya sa iglesia or sa elder. May ginawa ba siya? Meron siya, sinunod niya ba ang nasa Bible, sa biblical na sa scripture na instruction kung may kasalanan ng ating isang kapatid? Hindi naman.
Kasi ang kasalanan ni kung tingnan niya, hindi naman yun immoral eh. Una, wala kayong contact sa na natabi kayo, di ba? Nag-ano pa lang ito kung ano mo ba, tingnan. Nakita na ni contact. Oh, syempre searching to sa akin, nag-search. Opinion ko, searching pa lang ito si Tang. Maghahanap naman siya ng maging partner niya kasi yung mga partner niya nagkasala. Pero sa sinasabi na napaalisin si Bro Tam sa loob ng iglesia, hindi maaari. Ano ba ang kasalanan niya? Dapat ano niya muna. May witnesses pa sana dalawa, tapos ano pa sa elders at dalhin sa iglesia. At yan ang time, kung ayaw niya sumunod at hindi siya mag-accept sa kanyang kasalanan, yan na time na i-kick out siya. For me, that is my opinion. Base doon sa scripture man nakaraan na atin na pag-studihan. Yan lang po ang aking sa iyo, sis. Pero may si Bro J, alam ko si Bro Renson, saka iba pang mga kapatid natin, may mga opinion yun. Hindi ko na-mention po. Yan lang sa akin, sis. Actually, nag-ano ako niyan kay Sis Jo. Nag-refer ba? Kasi nung binasa ko yun ang pagkaintindi ko. Kaya pala, iba ang pagkaintindi ko sa pin-explain niya. So, don't worry. Yan lang po. Kasi worried man ako kay Bro Rowie. Ang mentality ko ba, naging kagaya kay Lumi. Nung binasa ko to, nung chapter 5. Kaya, in-refer ko kay Sis Jo. Yun pala, mali ang interpretation ko. Sorry po, mga kapatid. So, mga kapatid, mayroon pang mga tanong, andyan mga Sis Lulu, satisfied ka na po ba? Ayan pa mga natin, mga kapatid, mga brothers, si Bro Tam or Bro J, Bro Rinson, sa tanong ni Sis Lulu. Anong masabi niyo dyan? Yan lang po ang ko. Kaano lang, gusto ko lang kasi maliwanagan din, mapaabot sa kapatiran. Na yun ba, yung pinagdidiinan ni Lumi na salot, yung mga salot, bakit pina-stay dito? Dapat kick out. Yung ganun ba? Na how come sabi siya ng ganun na hindi pa niya inalam yung side ng isa or side na yung ganun ba, sis? Paano ba to? Oo. Tama yun. Sis. Tama yun nga, to clarify your name and reputation sa kapatiran. Yan ang madagdag ko. Dapat talaga. Ginano mo dito. Ginhayag. Yung mga doubts ba sa minds ng mga kapatiran, mawala na. Sa akin naman dyan, Sis Lolo, kung bigyan mo, paintulutan mo ako sa opinion ko dyan. Opinion ko lang to. Para sa akin po, sa mga sitwasyon na nangyari, alam ko naman po na ang Alahayamis po ang kumausap sa inyo. And it's already been settled. So, para sa akin po, hindi na po importante kung ano ang iniisip ng tao. Importante yung ginagawa nyo ngayon. Kung anong mga resolution na ginagawa nyo. So, yun lang po ang, sabi ko nga, sis, wala tayong patunayan sa ating kapwa. Kasi, ang tao ay hindi ka pa nagsasalita
Kung may nagawa man tayong anomalya, hindi pa tayo nagsasalita. Madalas sa tao po ay hinuhusgahan na po tayo. So there's nothing to prove na in words, but all you have to do now na kung ano yung natutunan nyo, kung anong resolution nyo ngayon, and it is within you an alahayam. Wala kang pananagutan sa akin personally. Kasi relasyon mo yan sa Aba. Ngayon, kung nakita mo na nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka, bangon. And hold on to alahayam. Kasi kung pagbabasihan pa natin kung anong mga sasabihin ng tao, hindi po yan matigil, kapatid. Hanggang ngayon, hanggang pagtanda mo pa, kung pag-uusapan kanila, mapag-usapan kanila. Hindi po importante yon kung nakabahid man sa pananampalataya nila or sa pananampalataya mo. Well, sabi nga ng Messiah Yahweh siya, o sino ditong may walang kasalanan la? Kayo munang bumato. So dito lang kasi sa 1 Corinthians 5, dito kasi ang sinabi kasi ni Apostle Paul, nagyayabang pa. Ibig sabihin, itong mga tao to nakausap na to nila ni Apostle Paul, nakausap na to kung sino mga elders. Pero nagyayabang pa. Sila na nga ang gumagawa ng immoralidad, nagyayabang pa. Kumbaga, gina-justify kung ano pang klaseng justification siguro ang nilang sinasabi. O bakit nasabi ni Apostle Paul na nagyayabang pa sa halip na malungkot or mahiya or matakot, nagyayabang pa. Tama. So, Tama po. mga kapatid, Yes. Sis Lolo, wala na po, para sa akin, wala ka na pong dapat i-clarify. Kasi sa sitwasyon mo ngayon, sa katayuan mo ngayon, it's already cleared. And even Bro Tamtam, it's cleared. Kung mayroon pa rin kayong, halimbawa, all of us, kung meron tayong pagkukulang sa Aba, gawin natin kung ano ang dapat nating gawin. Kung anong natutunan natin, gawin natin. Kung natisod tayo, bangon tayo. Umiyak Tama. tayo kay Aba. Lumapit tayo, Aba. Bumaluktot yung diwa ko. Sinunod ko yung pita ko. Sinunod ko yung laman ko, patawad. Tanggapin mo ulit ako. Ang tao lang kasi, kapatid, ang mapanghusga. Tama. So, Bro Tam, alam ko si Bro Tam, wala na yan kay Bro Tam. He knows kung saan siya ngayon nakatayo. Yun nga, tama yung sabi ni Sis Joan kanina, wala lang tamang proseso. Hindi dinaan sa ating isang kaibigan na hindi niya dinaan sa tamang proseso kung ano-ano na lang sinasabi niya, which is lumabag po siya sa Torah. Hindi niya sinunod ang Torah. And she want to implement something that she herself hindi niya ipini-implement sa sarili niya kung anong dapat gawin. And she is asking someone to do these things and implementing rules regarding sa Torah, and she herself hindi niya ini-implement sa sarili niya. Mahirap po yun. So, sa atin po mga kapatid, talagang bawat isa sa atin po may pagkakataon tayong matitisod. Kaya nga nandito tayo, sabay-sabay tayong nag-aaral para po tayo magpapalakasan sa bawat isa. Kasi lahat po tayo, each one of us, we have our own challenges. We have our own circumstances. It can be pleasing or it can be difficult. Nasa yan, lahat tayo dadaan dyan. Tama. May iba nating kapatiran kayo na dumadaan sa depression dahil nalulungkot, nalulumbay, malayo sa pamilya. Iniiyak lang, iniiyak. So, may kanya-kanya po tayong battle. May kanya-kanya tayong struggle. Pero ang importante mga kapatid, nagdadamayan tayo. Basta ipairal ko lang natin sa buhay natin ang Torah.
Kung ano pong natutunan Mm. natin, yun ang gagawin natin, yun ang iaano natin sa sarili. Huwag nating ipa-implement sa ibang tao, kundi kung anong natutunan natin sa Torah, tayo po ang magpapa-implement sa sarili natin. Hindi yung ibang tao na sabihin natin, o gawin mo to, gawin mo yan. Yada. Dahil ikaw Tama, Torah bro. depender, gawin mo to, gawin mo yan. No, we have to do it for ourselves first. Kung may nagpagkukulang man sila, tulungan natin. Kumbaga, iakay natin. Lahat naman tayo natitisod, lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. May mga maling choices, mga maling desisyon. Pero ang importante po, na bumalik tayo sa alahayam kung tayo po ay natitisod o nagkakasala, nagkakamali. Kapit palagi tayo kay alahayam. Yakap tayo palagi kay alahayam. Yada. Amen. Yada. Yun po sa akin, Sis Lulu. Salamat po. Bro G, salamat Bro G. Salamat kay Sis Juan. At least kung maire man ito sa YT, marinig ng yung mga antay, maliwanag at salamat sa mga yung mga ideas. Bro Ansi, salamat talaga. Hindi ako magsalita. Thank you, Sis. Regarding ba yun sa sitwasyon nila noon, medyo umpisa may alam na ako. No, hindi naman umpisa, kumbaga nasa umpisa ng problema, may alam na ako hanggat na-solve yung problema nila, natapos na yung problema nila, nandun na ako, naklaro na, ayos na yung lahat bago yun pumutok, kumbaga. Pero ang nangyari, ang naalaman ng isa nating kapatid na siyang naghusga at nagpumutok ng siya talaga ang nagkalanda parang galit siya sa hindi niya alam na tapos na yun, na-solve na yung problema na yun bago niya nalaman, kapatawaran na ang dalawa, wala na, okay na, masaya ng isa sa kanila, tapos nalaman na yun, huli na ng isa nating kapatid yung ng panghusga. Doon siya nagkamali kasi hindi niya muna inalam bago siya magsasalita ng di maganda. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Pero alam ko kasi yun, nalaman ko lang yun nung umpisa nag-start ang problema nila hanggat sa natapos yun. Nung natapos yun, okay na silang dalawa. Nagpapatawaran na sila. Maghiwalay na sila dahil alam na nila kung ano ang dapat nilang gawin. Yun nga lang, naging problema doon. Sana nakaalam na, kumbaga huli na talaga siya nakaalam nun Siya pa yung pumutok baga, kumbaga siya pa ang nagalit ata, siya pa ang nangusga. Kaya para sa akin, ano naman yun sa iyo naman yung Sis Lulu sa iyo Sis Kat, kay Grotam, kay Sis Nessie, at least nakikita ko masaya na silang tatlo. Kumbaga yun nga kanina ang sa ating aral kanina na ang sabi, hayaan mo sila, hindi kung bumalik ngayon nandyan kayo, bumalik kayo sa Bumalik na saan na. para ipagpatuloy ninyo ang inyong pananampalataya at sana naway hindi na maulit-ulit yun. Yun lang po. Salamat. Salamat Sis Dolores. Yung concern ko lang kasi sis doon sa point na sinabi ba na
salot kami at tanggalin dito sa Torah Defender, yung ganun ba? Kasi last post ni Lumi, nandoon na naman yung pangalan namin dalawa ni Bro Tamtam. Kaya sabi ko, hindi talaga to siya makamubuon ng ganyan na ano ba na Torah, sabi niya Torah siya, makatora siya. Tapos bakit hindi niya na studyhan yung ganyan na mga sitwasyon ba? Na na nga, kumbaga, ay iwan ko, hindi ko maintindihan. Basta at least salamat sa inyo mga kapatid sa mga ideas niyo na ganyan, marinig mairito, at least alam mapakinggan nila na may mga point na tama tayo. Yun lang po, salamat sa inyo. Sa kanya na yun pananagutan sa ama. Kasi kung wala na sa kaayusan ang ginagawa niya, pananagutan niya na yun sa ama. Pwede ako magbigay ng opinion. Bali sa sinabi ni Bro J kanina, tama po yun na wala po kayong papatunayan sa mga tao. As long as you are honest with yourself na wala na yan, tapos na yan, kung ano man sasabihin ng mga tao, sa kanila yun. As long as you are the truth nga at alam mo, sinusunod mo ang nasa Torah. Tama yun sinasabi ni kanina ni Bro J. At I think ang mas maganda dyan ay wag na po nating i-mention pa yan kasi natapos na yon. Let's close the book and let's open another book. Wag na, tapos na yun ng istorya nyo sis, at saka clear na. Hayaan na lang natin ang mga what people say, ganun talaga sila kasi tinitingnan nila ang tao, hindi ang nasa puso nyo na ikaw lang at si Alakaya ang nakaalam kung ano ka sa harapan ng Aba. Si Aba naman ang mag-judge, hindi sila. Yun lang po, sis. Salamat, Sis Joanne. Okay mga kapatid, mayroon pa dyan na sa ating topiko ngayon, sa chapter 5, mayroon pa kayong may mga insights kayo dyan na hindi na talakay dito. Pwede nyo i-share, pwede nyo kung may tanong kayo para maano mo natin ang chapter 5. Sino pa po dyan, mga kapatid? Ang ganda ng topiko ngayon kasi ngayon, kumbaga, na-clear yun sa mind natin na yung mga hersey ng tao na wala tayong pag-ibig, dapat according sa kanilang decision lang, ito ang dapat mabuti na ginawa natin. Pero dito sa binasa natin, klaro kung sinong paalisin na gumawa ng immorality sa loob ng iglesia. Identify po natin kung anong klase immorality yon at kung sino yun na believer ba yun or unbeliever. Kaya pati ako po naklaruhan po sa mga hersey na advice, opinion sa labas na wala kayong pag-ibig dyan. Ito ang klase ng pag-ibig. Wala kayong grace, wala kayong hindi kayo concern.
Kasi sis, Or- gin-refer nila sa makamundong pag-ibig ang sa ano nila, Oo. sa isip nila. Kaya nagsabi sila ng gano'n. Oo. Yes, sis. At saka sasabihin nila, mga immoralidad kayo dyan sa loob. Hindi nyo pinaalis ang mga immoralidad na gumagawa. Wala namang gumagawa dito sa atin ng immoralidad. Na inimerit ngayon dito. Sana nalaman natin. Pero saan nalaman ko? Sa loob dito. Sa akin lang ha, nakikita. Sa inyo sa sinabi dito sa scripture, ito ang mga immoralidad. Wala man ako nalaman na may immoralidad. Kaya, salamat sa Aba kay na nalaman po natin ngayon. So mga kapatid, meron pa ba? Mga closing prayer na po tayo before we continue sa sa mga sharing natin. Wala na po. Mga closing prayer na po tayo, mga brothers. Salamat tayo kay Apostle Paul, sis, to clarify these things na nag-shadow sa mga isip natin. Salamat sa Apa, sa pag-reveal niya kay Apostle Paul. Yada, amen. Bro Jay, sino mga closing prayer, bro? Sa inyo? Sige. Andyan pa ba si Bro Tam? Dito ako, bro. Pwede ikaw, bro. Closing, bro. Okay lang, bro. Sige. Sige, salamat, bro. Kapatid. Diwa. Layan. Bailuhin na at maraming araw na ito kami para po maba na ay kami po sa aming kaalaman. Maraming salamat po, Ama, na binigyan mo po ang bawat isa ng pag-uunawa at karunungan. Maraming salamat, Aba, na ginabayan niyo po kami ng iyong banal na espiritu para po kami ay magabayan ang bawat isa sa amin at matuto ng iyong mga salita. Aba, nawa po, Ama, na tuluyan niyo po kaming mapagtagumpayan na masunod po namin ang iyong kalooban. Magawa po namin ito na may takot at may hiya sa iyong banal na harapan. Lagi po naming maalala ang iyong mga salita bago po kami gumawa ng hindi naaayon sa iyong kalooban. Aba, kayo po ang nakakaalam sa aming mga iniisip, ang aming nasa puso. Nawa po, Ama, na linisin mo po ang bawat isa sa amin. Naway magkapatawaran na po ang bawat isa sa amin. Maghari ang iyong pag-ibig sa amin, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Aba. Maging magpakumbaba ang bawat isa sa amin
magabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa natutunan po namin ngayon. At ito po ang mag-guide sa amin sa araw-araw. Tunay nga po na iyong mga salita ay liwanag sa aming harapan. Ito po ang nag-guide para sa amin tungo sa kaligtasan. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin na kami po ay magtagumpay sa aming mga layunin. Ang magbingkod sa iyo, Aba, nang habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat. At kami po ay iyong laging ginagabayan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Ang lahat po ng ito ay binabalik namin sa iyo. Sa iyong dakilang pangalan na ibinigay mo po sa amin para kami po ay maligtas. Pangalan po ng King Messiah Yahweh siya. Yada. 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 Yada.